natin, Light a Blazer. Woohoo! Hallelujah! Congratulations po sa inyong lahat. Light a Blazer. A blessed Sunday po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Lalo na po yung mga nasa online, yung ating pong mga kamanggagawa, yung ating pong mga leader. Magandang tanghali po o hapon sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Ready na po ba kayo? Hallelujah sa next part ng ating service, kundi ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Nasa series pa rin po tayo ng Able to Devote. At noong pong, recap lang po, no, nung first week po ng June, ibinaba ni Pastora Rose ang devoted to teaching. So the next, last week po, ay ibinahagi po sa atin ni Coach MM ang devoted to fellowship. So, ibinahagi po nila kung ano po ang kahalagahan po nung pong devoted tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos at devoted din po tayo sa pakikipag-fellowship, no? At ngayon naman po, mga magulang at mga kapatid, no po, ang atin po ngayong team ay devoted to prayer. Hindi lamang po, no po tayo nakikipag fellowship at nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo rin po ay kailangan po tayo, dapat devoted din po tayo sa prayer. Amen po. Ibig sabihin, tayo po ay tapat na nananalangin. Hallelujah. Ang objective po ng ating pag-uusapan, mga magulang at mga kapatid, para po maunawaan natin ang kahalagahan po na devoted, yun po, devoted ka at pagsasama-sama ng sa pananalangin ng ating church at ano po ang naidudulot nito sa atin bilang isang church. Hallelujah. O isang iglesia. Amen. Hallelujah. Ang bawat church po ay may kanya-kanyang katangian. Ang bawat church po ay may kanya-kanyang personalidad. Hindi yan pare-pareho. Hindi po sila, may kanya-kanya po silang kalakasan, kahinaan, mga pagtatagumpay at mga suliranin po na hinaharap. So meron din po tayong mga hinaharap na mga problema. Hindi po, laging masaya po ang church. Hindi po laging umaawit ang church. Minsan po, marami din po tayong kinakaharap na mga suliranin. Ano man po ang pagkakaiba ng bawat church, ay nananatili ang katotohanan po para sa lahat. Malibang ang isang church ay magsama-samang manalangin at maging devoted po tayo to prayer, ay hindi po tayo magtatagumpay. Ang isang church na hindi nananalangin po ng sama-sama ay mananatili po sa kanyang kahinaan po at suliranin. Ibig sabihin, pag po tayo ay nananalangin sama-sama, lumalakas po tayo. Totoo po ba yon? Amen. Ang isang church na hindi mapananalanginin ay hindi nakakaranas po ng kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi po nakakaranas ng kapangyarihan at pagkilos ng ating Diyos. Ang nais pong sabihin ng Diyos ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, mga magulang at mga kapatid, na ang sama-samang pagdarasal ng buong church ay kailangan para po maging matagumpay ito. Para po tayong lahat, sama-sama rin tayong nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Makibasa po kayo sa aklat ng Gawa o Acts 2:24 at 2:42. At ang inyahayaan ko po lahat na tumayo para po sa paggalang ng salita ng Diyos. Acts 2:42
42 at Acts 12:1 to 11. So umpisahan po natin ang Acts 2:22 na 42 ng sabay-sabay. 1 to begin. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga nang sama-sama silang parang magkakapatid ng salo-salo sa pagkain ng tinapay at sa pagpe-pray. At dumako naman po tayo sa Acts 12:1 to 11, tayo po ay magsasalitan. Ako po muna. Nang panahong ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. Kayo naman po. At na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang libadura. 1, 2, ready. At nang siya'y kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Dadapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. 6 naman po, at nang at narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid sa kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran. At siya'y nagising na sinasabi, magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay makakita siya ng isang pangitain. Nakusang at nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Let us pray po. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pribilehyo po na ibinigay mo po sa bawat isa. Maraming salamat po, hallelujah, na kami, Panginoon, ay makakapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na kumilos ka sa pamamagitan po ng aming pong maririnig, ng aming pong mga pag-aaralan, at ng aming po, Panginoon, na mga salita, Panginoon, na ibibigay mo ngayong hapon, O Lord God. Lord, maraming salamat. Ikaw po ay kumilos, Panginoon, sa aming gitna sa pamamagitan ng iyong salita. Muli, Panginoon, hallelujah, itago mo lamang ako sa iyong likuran at patuloy ka, Panginoong, maihayag. Lord, we give you back the glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga magulang at mga kapatid. Nakita po natin dahil po ang church ay devoted to prayer, tapat po sa pananalangin. At sa pamamagitan po, ng power ng sama-samang pananalangin, na ihayag po, nakita po natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. God's command us to be devoted to prayer. Ang sabi po sa
Taga Roma 12:12, sabi po dito, Rome 12:12, hallelujah, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hallelujah. What does it mean to be devoted and change our lives to be devoted to prayer? Ano po? Hallelujah. Ilan po sa mga saling salita po, hallelujah, ng devoted. Ano po ba ang ibig sabihin ng devoted? Hallelujah. Sabi po dito, devoted mean zealous or ardent in attachment, loyalty or affection. Yan po ay galing sa dictionary.com. Sa Hebrews word po, ang devoted po means ay mukdas. Hallelujah. Means devoted, dedicated, consecrated. Hallelujah. Mukdas. Hallelujah. Sa Greek naman po, sa Greek word po, ang devoted po, proskarterio. Ang hirap ano po, proskarterio, meaning to join, to adhere to be ready, to give attention to be faithful, ano po, to be devoted to spend much time together, and be fully committed to. So, iyan po yung mga ibig sabihin ng devoted. When we are devoted po, to something po, we give ourselves completely to it. Totoo po ba? In other words, we make it a top priority. So, ito po yung ating priority. Top priority. Because we are devoted to prayer, we pray without ceasing. Sino po dito nananalangin ng walang humpay? Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, sabi po ng banal na kasulatan, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo po, ito po yung verse naming mga intercessor. Amen? Pray without ceasing. Po. Dati po, mga magulang at mga kapatid, no po. Hallelujah. Napakahirap po sa akin, no po, yung panalangin, no po. Nahihirapan po ako, dumating po sa buhay ko, na nahihirapan po akong mga manalangin. May mga season po ng buhay ko na hindi ako consistent, hindi ako laging nagpe-pray. Ayaw ko po minsang mag-pray. Tinatamad po ako, no po. Nagiging abala siguro ako sa buhay. Minsan po, marami pong distraction na nagaganap, no po. Ang aking buhay panalangin po ay nasira, namatay. Sabihin nyo nga, namatay. Hallelujah. Ako lang po ba ang nakakaranas nun? Sino po dito aamin? Minsan, tinatamad ka pong mag-pray. Hallelujah. Minsan, natutulog ka, no po, dahil sa hirap po, no po, ikaw po ay sasandal na sa kama mo, magpe-pray ka, mag-uumpisa ka, no po. Tapos po, makakatulugan mo na. Yung misis mo nagpe-pray, ikaw humihilik na. Hallelujah. Sino po dito aamin? Amen? Hallelujah. At pagka ikaw po nagising sa umaga, doon na po yung amen. Maaalala mo, ay kagabi nga pala nagpe-pray ako. Hallelujah. Hallelujah. Po, kapansin-pansin di po, no po, yung pong dating simbahan, yung old church po, yung dati pong simbahan, hindi po nila naibahagi yung hamon po na ito sa isang Kristiyano. Hindi po nila naibahagi. Palagay ko po, dumaan din po sila noon. No? The Bible speak a lot about prayers po, prayer. Maraming sinasabi ang Biblia po tungkol sa pananalangin, no po. In fact po, there are about 30 references to prayer in the book of Acts alone. This is more than any other book in the New Testament. 30 daw pong references sa books of Acts alone, yung pong patungkol sa pananalangin. Ang question po, bakit po kaya mahalaga sa church? No po? Bakit mahalaga ang church? Tayo po, devoted sa pananalangin. Devoted po tayo sa sama-samang pananalangin. Hallelujah. Why it's important for the church
to be devoted to collective prayers o yung togetherness o yung mutual na pagpe-pray. Ano po kaya? Bakit po kaya mahalaga? So yung background po ng ating binasa sa chapter 12 po ng Acts, ang ating pong binasa ay kasaysayan ng iglesia ng Panginoong nang nagsisimula pa lamang. Subalit makikita po natin, napakalakas na. Ang tagpong ito, yung pagtakas po ni Pedro mula sa kulungan, ay tinatayang may 13 taon pa lamang po ang church. 43 AD, mula noong si Jesus ay umakyat sa langit. Sabi po, ayon po sa Thomson Bible, AD, Anno Domini, ang ibig sabihin po, in the year of the Lord Christ. Amen? Ang aklat po ng mga gawa ay nagbibigay ng isang nakatalang kasaysayan ng mahalagang papel na ginagampanan ng panalangin sa buhay at ng mga disipulo na ganap na umaasa po sa Diyos. Hallelujah. Sa katunayan po, ang panalangin, yung kauna-unahan na halos na lahat na kanilang kaganapan sa buhay, na bago po sila mag-start, mauuna po muna silang manalangin. Ang panalangin po ay nauuna sa pagpuno ng banal na spirito. Marami pong pagpapagaling ang naranasan. Matapang po na pangangaral, buong tapang po pinangaral ang salita ng Diyos ng mga panahon na yon dahil po sa panalangin. At dahil po sa panalangin po, yung kaaliwan ng mga pinag-uusig, marami pong mga Christian na pinag-uusig noon, at yung nalalamig po sa pananampalataya. Ito po yung naging kaaliwan nila, yung pong pananalangin. Ang iglesia, bagamat 13 taong gulang pa lamang noong time na yon nakaranas na po ng napakaraming makapangyarihang pagkilos po ng ating Panginoon. Makikita po natin, kung nabasa po natin, ang iglesia ay nakaranas na nung 3,000 na nabautismuhan sa isang pangangaral ni Pedro. 3,000 po, isang pangangaral lang ni Pedro, 3,000 na po yung nabautismuhan. Amen? Hallelujah. Ang galing po ng ating Panginoon. Ano ba ang kahulugan ng pananalangin at ang papel na ginagampanan nito sa buhay ng mga unang nananampalataya? At bakit po ang ating church ngayon ay higit na nangangailangan ng sama-samang pananalangin? Amen? Hallelujah. If you want to improve our prayer lives, it might be helpful to look to the early church for direction. Napakaganda po ng tinuturo nila. Hallelujah. Question po natin, bakit po mahalaga ang church? Devoted po tayo sa pananalangin. Ang pamilya po ay devoted sa pananalangin ng sama-sama. Hallelujah. Ang una pong points, tatlo lang po ang points na ating tatalakayin. Ang una po, mahalagang devoted at ang sama-samang pananalangin po ng buong church. Mahalagang devoted po at ang sama-sama po tayong nagdarasal. Una po, dahil ito, ang ating church ay lagi pong humaharap sa mga bagong hamon at suliranin. Because it is always faced with new challenges and problems. Araw-araw po, palagi po tayo, ang church po, ay humaharap po tayo sa mga bagong problema, sa mga bagong suliranin. Hindi lamang po nakikita nyo, nagbe-praise and worship po, ang ating pong mga praise and worship, tayo po ay nagsasaya, pero po humaharap din po tayo sa napakarami pong suliranin. Katulad din po ng naranasan ng unang simbahan. Amen? Ang sabi po sa Acts 12:5, sabi po, kaya nakakulong lang si Peter, pero di tumigil ang church
sa pagpe-pray ng taimtim sa Diyos para sa kanya. So, nang nakakulong po si Peter po, hindi po tumigil ang church na manalangin araw at gabi. Habang ang church ay umuunlad, at gumagawa ng mga pagsulong, asahan din po, yung pagkilos ng kaaway para po hadlangan tayo. Amen, hallelujah. Ayaw niya po, ang isang church. Ayaw po ng kaaway na tayo po ay nagtatagumpay. Ayaw po ng church na tayo ay nagsasama-sama, nagmamahalan, nagkakaisa. Ayaw ng diablo niyan. Kaya lagi siyang kumikilos para po hadlangan. Sa pananagumpay po nung unang church po, ay naroroon ang mahigpit na pagtutol ng diablo. Lagi po siya talagang nakikisawsaw. So, ilang beses nang pinatawag ang mga apostol, pinakulong, pinahagupit, pinagbawalang mangaral ng mabuting balita. In fact po, dalawang mga nangunguna sa iglesia ang ipinapatay, si Esteban at si Santiago, kapatid ni Juan. So, uso rin din po na pinapapatay po ang mga mananampalataya. Ngayon, uso din po. Kung pupunta po kayo, naaalala ko, nandun pa po ako sa Africa, talaga pong marami pong mananampalataya ang pinapatay. Nakakaranas po ng pag-uusig. Hindi lamang po natin nararanasan ngayon, naranasan din po nila noon. Amen. Ano man ang kalagayan ng iglesia ngayon, meron po tayong mga kahinaan sa mga kasalukuyang problemang hinaharap. Ang mga problemang ito ay hindi kailanman po mawawala. Kaakibat na po yan sa atin. Palagi po yung nakasunod. Palaging may bagong darating. Katulad po, kung kayo nagbabasa ng aklat ng Gawa doon sa 6, habang abala po, ang mga mangaral sa pangangaral ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng tagutom, nagkaroon po ng problema sa pagkain. Sa madaling salita po, huwag po tayong nakatingin lamang sa mga kalakasan, sa mga pagsasaya, yung kalakasan, yung pong sa ating mga tagumpay ng ating church dahil ginagamit ng diablo ni Satanas ang ating mga problema at mga kahinaan upang tayo ay pabagsakin. Kaya po dapat tumitingin din po tayo kung ano ang mga problema po natin sa loob ng church. Hallelujah. Una po, let's not only look at the strength of the church. Huwag tayong tumingin lamang sa kalakasan ng ating church. Kung dito tayo titingin lamang, ay maaari pong magkaroon ng comparison. Baka po sabihin, nangyayari po ngayon, yung mauunlad na church, nangyayari po yan, nagkakaroon po ng comparison na sila yung maunlad, sila yung pinagpapala ng Lord. Nakikita nila yung kanilang pag-unlad. Nagkakaroon po ng pagkukumpara. Sabi po, yung sama-samang panalangin, collective prayer is effective and the first step to stop the enemy's attempts or the devil's actions in the church. Ito po ang una po nating sandata. Yung tayo po ay manalangin. Yung pong sama-sama po tayong manalangin. Walang ibang paraan po upang hadlangan ang pagkilos ng kaaway, liban po tayo ay magdasal. Liban po tayo ay lumuhod sa Panginoon. Ito po yung unang hakbang. Hindi po natin kailangan yung baril. Hindi po natin kailangan yung pisikalan. Kailangan lang po tayong manalangin po na sama-sama sa Panginoon. Amen? Ang sama-samang panalangin po ang una daw po nating sandata para po tayo magtagumpay, para po mawasak kung ano man po ang plano ng ating kaaway. Amen? Praying together will be more effective if done regularly
not just once. Hindi lang tayo minsan nagdarasal. Kailangan daw po ay palagi nating ginagawa. Kailangan po walang patlang. No po, Tagalog, walang patid. At ipinagpapatuloy. Ang sabi nga po ng acronyms ng PUSH, no po, PUSH, pray until something happens. No po? Pray, push until something happen. Po? Upang ang mga balakin daw po ng ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataon para siya ay makapaminsala. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, sabi po, minsan lang po tayo tumigil ang church sa pananalangin. Minsan lang po kayong tumigil sa pagdarasal sa inyong pamilya. Minsan lang po tayong tumigil sa ating pagdarasal sa Panginoon. Alam niyo po, ang mangyayari, ang ating pong church or ang ating pamilya ay malalagay po sa panganib. No po? Nanganganib po tayo kung tayo po ay titigil sa pagdarasal. Amen? Hallelujah! Collective prayers for the church is not just only spoken or comes out of our mouth, but we must have a heart for a church. Hindi po lamang po tayo salita ng salita habang po tayo ay nananalangin, kundi po daw dapat mayroon tayong tunay na puso at pagmamahal, interes sa kanila. Kung wala tayong pag-ibig sa kapatid na ating ipinapanalangin, ito po daw ay parang routine lang, patay at panlabas lamang. Kung ganito tayo madalas, tayo daw po ay ipokrito sa harap ng Panginoon. Ang Diyos ay kumikilos kapag talagang nasa puso po natin ang ating mga prayer. Siya'y tumitingin po sa ating mga puso, hindi po sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, tingnan niyo po yung katabi niyo. Amen. Mataas lang po ang kilay niyan. Mukha lang pong masungit yan. No po. Napataas lang po yung pagguhit ng kilay niyan. Pero alam niyo po, napakababa po ng puso niyan. Alam niyo po, kasama po kayo sa kanyang pananalangin. Amen? Hallelujah. Yung katabi mo po na tatay, no po, yung mga kalalakihan, kala mo po walang kibuyan, no po. Pero grabe po yan pag nag-intercede. Grabe po yan kapag po nag-intercede na, kapag nanalangin na, grabe po siya kapag lumuhod sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung katabi mo, hindi yan tulog. Nakapikit lang yan. No? Hindi yan natutulog, nakapikit lang yan, nananalangin, pinapanalangin ka. Amen? Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka nakapikit at ikaw ay pinapanalangin. Hindi yan po tulog. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ano pa po? Point 2. Hallelujah. Mahalagang devoted at ang sama-samang pananalangin ng buong church. Bakit po? Dahil ang Diyos ay tumutugon dito higit pa sa ating inaasahan. Because God responds to it more than we expect. Hallelujah! Ang isang mga pangunahing motivation kung bakit ang mga unang mananampalataya noon ay laging nananalangin sa panahon po ng problema ay dahil alam nila sa kanilang mga puso, mga magulang at mga kapatid, na ang Diyos ay tutugon sa kanilang pananalangin. Alam nila bakit hindi po sila tumigil sa pananalangin hanggang hindi po nila nakikita ang resulta. Hindi po sila umaayaw. No retreat po, no surrender. Dahil po mayroon silang pag-asa na may mangyayari sa kanilang pananalangin. At ang pag-asa nilang ito ay nakabatay po sa pagkakakilala nila sa kanilang Diyos. No po? Ang ating pong panalangin, Lord, ay mga magulang at mga kapatid ay nakabatay sa pagkilala natin sa ating Diyos. Sino ba itong Diyos na ating
pinaglilingkuran. Maraming beses na nilang sinubukan kung paanong ang Diyos ay tumugon sa kanilang sama-samang panalangin. Simula pa noong unang naitatag ang iglesia. Kaya ano po ang dapat natin ngayon, ngayong church natin ngayon? Ano po ang dapat nating pagsumikapan, mga magulang at mga kapatid? Susunod po, ang dapat po nating pagsumikapan, we pray passionately now because we also experience God mighty action before. Na manalangin daw po tayo ng puspusan ngayon dahil naranasan din natin ang pangyayaring pagkilos ng ating Panginoon noon. Hallelujah. Subok na. Ibig sabihin po, subok na ang ating Panginoon sa ating pananalangin, mga magulang at mga kapatid. Magtiwala tayo na ang Diyos na nagparanas ng kanyang kabutihan noon ay hindi nagbabago sa kabutihan niya ngayon. Amen? She is the same, yesterday and today. Hallelujah. Ano pa po? If our prayer is acceptable to God, He will act while we are still praying. No po, napakasarap pong manalangin, mga magulang at mga kapatid. Ngayon po, bilang head po ng intercessor, talaga po, nasasabi kong napakasarap umiyak sa Panginoon. Lalo tayo ay lubos na nanampalataya sa Diyos. No po, dahil wala na po tayong hahanapin pa. We are desperately po sa Panginoon. No? Yung kanyang pagkilos. Ang Diyos ay kikilos na habang po tayo nananalangin pa lamang. Hindi pa tayo nakakapag-amen. No po, nandiyan na. Meron na po. Answered prayer ka na. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, answered prayer ka na. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 65:24, Pinoy version, bago pa sila tumawag, didinggin ko na sila. Nagsasalita pa lamang sila, sabi ng Panginoon, ibibigay ko na ang hinihiling nila. Hallelujah. Nagsasalita ka pa lamang. Minsan, nagpiprepare ka pa lamang, pero alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Hallelujah. Hindi ka pa po nananalangin, sasabihin, nak, answered prayer ka na ngayon. Hallelujah. Ano pa po, let's us be open to His will. Maging bukas po tayo sa Kanyang kalooban. Ang Diyos hindi dapat po nating nililimitahan sa ating panalangin. Ibigay na po natin sa Kanya. Huwag po nating pilitin o ikahon ng Diyos. Ibig sabihin po, huwag po nating limitahan ang Kanyang magagawa. Ibig sabihin, huwag nating sukatin ang magagawa niya. That's why we call Him Omnipotent God. Unlimited power. Able to do everything. Yung po pala ibig sabihin, unlimited power. Able to do everything, name it, hallelujah, walang hindi siya magagawa. Kaya nga po sabi po, God is able, amen? Hallelujah, He can do everything. Ano pa po, hallelujah, last point na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, last point na. Hallelujah, ano pa po? Hallelujah, mahalagang devoted at ang sama-sama natin pong pananalangin ng buong church. Ano po? Dahil, point 3, ano po? God will fulfill His will for our church. Tutuparin ng Diyos ang Kanyang kalooban para sa atin. Amen? Tutuparin ng Diyos ang Kanyang promise sa iyo at sa akin at sa iyong pamilya. Amen? Hallelujah! Ang ating Diyos, hallelujah, ay makapangyarihan. Sapat ang Kanyang kapangyarihan
Sa bawat mahihirap na sitwasyon, kaya niyang tuparin ang kanyang kalooban. Gaano man po tumututol, no po, gaano man po tumututol ang pangyayari. Minsan po, hindi po nagmamatch po yung ating mga hinihingi sa ating buhay. Pero gaano man yan na tumututol ang panahon, yung pong will niya ang masusunod. Amen? Hallelujah. Dapat po, open po tayo sa kanyang will. Amen? Hallelujah. Kung iyon po ang will niya, dapat po nating tanggapin. Ang napakagandang katotohanan, bagamat kaya po ng Diyos na tuparin ang kanyang kalooban po sa ganang sarili lamang. Sabi po sa awit 135:6, sabi po dyan, ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, anumang kanyang ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Amen. Gusto niya lang mga magulang at mga kapatid, no po, maging kapartner tayo. No po, maging kapartner kanya sa pagtupad ng mga iyon sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin. Yung sama-sama po pananalangin. Gusto ng Panginoon maging kapartner po niya tayo. Amen. Hallelujah. Napaka-sweet ng ating Panginoon. Biruin mo, gusto kanyang maging kapartner. Hallelujah. Sa pananalangin. Hallelujah. Ano pa po? Una, God's power is enough to overcome every difficult situation. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang magtagumpay sa bawat mahihirap na sitwasyon. Kung tayo ay pinanghihinaan po ng loob sa anumang sitwasyon, alalahanin na kaya ng Diyos na mapagtagumpayan iyon. Amen. Hallelujah. No po, panghawakan po natin, no po, na kaya ng ating Panginoon. Sa kasaysayan po ni Peter, no po, napaka-imposible na siya ay makawala sa kanyang kalalagayan. No po, nakagapos po siya, nakakulong siya, no po, habang ang church ay nananalangin. Pero anuman po ang naging panalangin ng iglesia noon, ng church, para kay Peter, kung paano siya maililigtas, no po. Pero nakita po natin, ipinakita nga ng Diyos ang kanyang kapangyarihan higit pa sa inaasahan ng church. No po, pinakawalan po si Pedro na binasa po natin, no po. At kung pagpapatuloy po natin yung chapter 12, siya po ay kumakatok na doon sa bahay, no po. At yung pong nagbukas, no po, ayaw pa po siyang maniwala na nandyan na at nakakawala na si Pedro. Nag-aalinlangan pa siya. Minsan po tayo, dumarating po sa buhay natin, answered prayer na, pero tinatanong mo pa si Lord, Lord, answered prayer na ba ako? Hindi mo lang alam, answered prayer ka na, dasal ka pa rin ng dasal. Kaya minsan po, tingnan po natin, i-analyze po natin, ano na ba ang nangyayari sa ating mga panalangin. Maya-maya po siguro pag uwi po natin, no po, tayo po, pag-analisa po tayo, ano na ba ang nagaganap? Baka po answered prayer na yan, hindi mo lang nakikita. Katulad po ni ng mga kasamahan ni Pedro, nagtataka pa sila, bakit nakakawala? Kasi imposible po siyang makawala. Amen. Pero nakita po natin kung paanong kumilos ang Panginoon. Amen. Ano pa po, most of the time, God only shows His power in difficult situation. Totoo po ba yun? Pinapakita niya yung kanyang makakaya sa mga mahihirap na situation ng ating buhay. Minsan po doon po siya nagpapakita. Doon po siya nagpaparamdam sa atin. Kasi po minsan po, kaya lang po natin mararamdaman yung pag-ibig ng Panginoon kapag nasa sitwasyon na tayo na napakahirap na. No po, saka lang po nating maaalala. Pero sabi po dito, anong mga sitwasyon, no po, ng difficult situation, God, no po,
ay nagpinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan bilang pagtugon po sa iyong pananalangin. Pinapakita ng Diyos yung kanyang magagawa sa mahihirap na sitwasyon, kaakibat ng ating mga panalangin. Kasama nito yung ating mga pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ano pa po? Sabi po dito, our prayer plays a big part in the advancement of God's will. Malaki po ang bahagi ng ating pagdarasal na sama-sama sa pagsulong po ng kalooban ng Diyos. Malaki po yung pong magagawa. Hallelujah. Hindi ko po sinasabi na nakaasa lang ang Diyos sa ating mga sinasabi o sa ating mga pinagdarasal bago po siya kumilos. Hindi ko rin sinasabi na kung hindi tayo mananalangin o mahihingi, hindi po matutupad ang kanyang kalooban dito sa lupa. Hindi matutupad ang kanyang kalooban para sa iyo. Ang nais ko lamang sabihin, mga magulang at mga kapatid, ipinatutupad ng Diyos ang kanyang kalooban dito sa lupa, kaakibat ng ating mga pinananalangin. Ibig sabihin kung ano po yung pinananalangin mo, tinutupad ng Panginoon. Kapag may nais gawin ng Diyos, hihipo ang kanyang banal na espiritu sa iglesia upang puspusin, manalangin para dito. At sa sama-sama nating pananalangin, ang Diyos ay tutugon. Pwede po tayong makiisa, mga magulang at mga kapatid. Hallelujah. Panalangin natin sama-sama ang prayer burden po ng church, ang prayer burden po ng family na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pwede rin po tayong tumanggi. Pwede ka pong sabihin, Sister Eileen, ayokong manalangin. Para sa church. Pero alam nyo po, mga magulang at mga kapatid, sana po magkaisa po tayo sa panalangin. Magkaisa po tayong manalangin sa kalooban ng ating Panginoon. Be part, hallelujah, ng ating iglesia. Hallelujah. Paano nyong mararamdaman ang minsan nasasaktan ng ating church kung hindi po tayo nakakonect? Amen. Hallelujah. Tayo po ay isang body at si Jesus ang head. Kapag po ang isa ang ating katawan nasaktan po ang kuko, di po pa lahat masakit? Totoo po ba yun? Paano mo pong mararamdaman kung ayaw mong ipagdasal ang iyong church, kung ayaw mo pong connect? Amen? Hallelujah. Hindi nyo po mararamdaman, hindi nyo po malalaman kung ano po ang pinagdadaanan ng ating iglesia. Amen. Hallelujah. Sabi sa katabi mo, hallelujah. Manalangin ka para sa church. Magkaisa tayo. Hallelujah. Sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Be observant. Be sensitive. Tapos na po ako. Have a regular analysis of the condition of our church. In strength, in wickedness, sa kahinaan, sa kalakasan, be vigilant. Hindi lamang po tayo, kumakanta, naggigitara, o dito po, minsan tayo po, nagsasalita ng giving, o nagpe-praise and worship, kayo po, pumapalakpak dyan, Be vigilant po, maging sensitibo po tayo, magkaroon po ng regular, welcome po kayo ng pag-aanalisa sa kalagayan po ng ating church. Hallelujah. Maging mapagbantay. Amen. In times of wickedness and doubt in prayer, remember God's past powerful responses to that prayer. Yung panahon pong nanghihina tayo, alalahanin po natin kung papaano po tayo pinalakas ng ating Panginoon. Amen? Be open to God's will. Allow God to act freely in every situation. Let us not box God. Maging bukas po tayo sa kalooban
ng Panginoon. Pahintulutan po nating kumilos ng malaya ang ating Diyos sa bawat sitwasyon. Huwag po nating limitahan ang magagawa ng ating Panginoon. Ano pa po? Always ask God. He will reveal His will to us. Laging hilingin sa Diyos, ipahayag niya ang kanyang will, yung kalooban niya para sa atin. Be sensitive to the prayer burden given by God. Maging sensitibo po tayo. Ibigay po natin ang burden sa Diyos. Hallelujah. Agad po nating itong ipanalangin kapag nakadama ka po ng kalungkutan. Minsan kalungkutan o kabigatan po ng kalooban po. Siguro po ito ay isang paghipo ng Diyos para po tayo ipag-pray po natin yung ating katabi. Amen. Minsan nakikita po natin na malungkot po ang ating katabi, yung ating pong neighbor. Siguro po kaya niya po nararamdaman, meron siyang burden. Kaya nga po dapat papanalangin po siya. Magpalanginan tayo sa isa't isa. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap po. Na patuloy na maranasan ang patuloy ng pagtatagumpay ng ating church. Totoo po ba yon? Amen. Ang dahil sa inyong pananalangin, sama-sama tayong nananalangin. Pinagkaloob na po ni Lord yung ating lupa. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Dahil po yan sa ating sama-samang panalangin. Hallelujah. Pero subalit ito ay posible lamang kung ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan. So kung gusto nyo po na tagumpay ang ating church, patuloy po tayong alasapin, magstay po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung hiwalay sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang pagsama, imposible po tayo bilang church ay maging matagumpay. Kaya po hinihiling po, dito sa aral, magsama-sama po tayong lahat. Huwag po tayong mag-build ng division. Kailangan po, lagi po tayong magsasama-sama sa hirap po at sa ginhawa. Amen? Wala pong iwanan. Minsan, nahihirapan ka lang, bigla ka na lang maglilib. Bigla ka na lang magbabakasyon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Huwag po tayong matakot na harapin po yung atin pong mga problema. Problema lang yan, may malaki tayong Diyos. Amen? Hallelujah. Ang lahat ng ito ay posible lamang kung ang buong church ay sama-sama pong luluhod. Sama-sama po tayong mananalangin para po sa ating church po. Magmula po sa mga leader ng church, sa ating mga pastors, sa ating pong mga kamanggagawa, at sa lahat po ng pamilya ng Light Church. Hallelujah. Hallelujah. We pray together in one love. Gusto ko lamang pong iwan yung isinulat ng isang nakaranas ng power ng pagsasama-sama, yung togetherness. Yung nagsama-sama silang nanalangin at kung paanong naranasan ang pagkilos ng Lord. Siya po ay nag-serve bilang missionary po, ang alam ko po sa India, ng more than 70 years. At isa rin siyang manunulat, soul winning po siya. Call God's people back to prayer. Sabi po niya, intensified prevailing prayer is God's ordained law and method for implementing His redemptive plan in this age till Jesus returns. It is the highest, holiest, and mightiest effort of which a child of God is capable. It is God's chosen way to bring heaven's power, heaven's resources, and heaven's angels into action on earth. Sinabi po yan ni Dr. Wesley Dowell. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po niya, and I quote, sabi po niya, ang pananalangin daw po, ito po ang pinakamataas, pinakabanal, at pinakamalakas na pagsisikap na kaya ng isang anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya po ba natin?
kaya natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Amen? Hallelujah. Jesus is the best example of someone devoted to prayer. Jesus prayed for long periods of time, sometimes praying all night. Hallelujah. Siya po ang the best sample po. Praying all night. Sabi po sa Luke 6:12, it was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Hallelujah. He often went places where he could pray without distraction, slipping away to the wilderness to pray. Hallelujah. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, Jesus is calling na bumalik tayo, na po, maging devoted tayo sa pananalangin. Hallelujah. Kung ikaw ay nanghina sa pananalangin, ito po yung time para ikaw ay bumalik, mga magulang at mga kapatid. Hindi po pwede iba-iba po yung panalangin natin sa ating church. Kailangan po mayroon tayong pagkakaisa. Kaya nga po tayo may prayer works. Amen. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo ng prayer works every Thursday, 7 o'clock, para po maging kasalo po kayo ng sama-samang pananalangin. Amen. Hallelujah. Katabi mo, sabihin mo, a-attend ako ng prayer works. Hallelujah. Walang attend, a-attend ako ng prayer works. Hallelujah. Maging bahagi tayo ng will ng Panginoon para sa ating church. Para lalo po nating maranasan, po, tapos na po ako, maranasan, hallelujah, ang katapatan ng Lord. Hallelujah. Yung katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Inaanyayahan ko po lahat at tumayo. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, nak, bumalik ka lang po sa pananalangin para maranasan mo yung pinaranas ko noon sa iyo, kung papaano kitang pinasagana, kung papaano kitang pinagaling, kung papaano kitang binuhay, kung papaano kitang hindi pinabayaan noon, gagawin ko ngayon. Hallelujah. Hallelujah, sapagkat ako ang Diyos noon at magiging Diyos magpakailanman. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Yes, Lord. Hallelujah. Walang hanggan na iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmumulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti
salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa iyong mga salita na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ay pinaalala mo po sa amin, Panginoon, yung kahalagahan po na sama-sama po kami, Panginoon, nananalangin sa iyong harapan, O Lord God. Nasama-sama po ang pamilya po na nananalangin, devoted in prayer, Panginoon, para po, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Lord God. Lord, anuman po ang aming sitwasyon, mahirap man, O Lord God, madali man, O Lord God, hallelujah, iparamdam mo sa amin, Panginoon, Lord God, hallelujah, yung kapangyarihan mo, Lord God, sapagkat, Lord, naniniwala kami, Panginoon, you are able, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng imposible ay magiging posible po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord God, hindi po namin nililimitahan ang iyong magagawa, Panginoon. Yes. You are omnipotent God, O Lord God. You can do everything and anything, O Lord God. Hallelujah! 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 Ay tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magbagay ng Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.